bago tayo magtungo sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update mula sa CICC. Yusek Aboy, ano ang may babahagi mo sa amin mula sa CICC? Well, marami hong kaganapan ngayon, no? Director Cheryl, Asik Dale, no? Maraming ganap. Unang-una na ho, yung unang partnership natin with yung Rappler ho para ho dito sa ating Scam Watch at saka dito sa ating yung fact-checking. Lalong-lalo na, laganap ngayon yung misinformation, disinformation. Kailangan nating katuwang para sila bilang fact-checkers na ng mga social media platforms, mas mabilis na siguro natin masusugpo at ma-flag yung mga misinformation, disinformation, especially those dealing with insurgencies, yung mga to destabilize, at saka syempre, yung para i-erode yung trust ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan. How does it work? Parang pagka meron bang nakita ang Rappler, merong parang immediate na reporting, may ganung tie-up ba? In the same vein, pag may nakita tayo na hindi pa na-flag ng kahit anong fact-checkers, kaya isasabihin natin kay Rappler para may mabilis nilang ma-fact check. Tapos naman, pag na-fact check na nila, if it's false, if it's verified false, yun, papasa natin sa social media platforms. Baka naman, mga social media platforms, ayaw nyo pang i-take down, di ba? Speaking of social media platforms, ito yung naging fight ng CICC at ng DICT, di ba? Parang all this time, we're working together with the social media platforms. Paano natin ma-encourage itong social media platforms na gamitin yung arrangement with our Rappler para labanan niya? Well, una-una, dapat to talagang, kasi fact-checker na nila yan. For example, on Facebook, especially with Rappler. Yung ibang social media platforms naman, iba-iba yung mga fact-checkers nila. And we plan din sa CICC to partner up with other fact-checkers. So, pag na-flag niya na yan, dapat with their agreement, ma-take down na kagad yan. Tama ka, kasi yan yung constant struggle natin. Mabilis tayo pag deepfakes, yung mga tech-based misinformation. Pero pagdating sa context-based, ay, ang tagal natin talagang nagagalit na nga si Sec Henry at sumunod na kay Mark Zuckerberg. So ano yung magiging mechanism doon? Kung halimbawa, gaano katagal dapat, for example, within 24 hours ba dapat na-take down na ng social media platforms? At kung hindi nila ma-take down, for example, tumagal na ng 1 week, ano yung pwedeng mangyari? Una-una, baka sumulat ulit si Sec Henry sa mga social media platforms. Pero joking aside, if you combine all these agreements, within 24 hours dapat, pag na-flag na to, ma-take down na to. Tapos kung hindi sila tumalima, wala, again, I think there is that real need for that legislation para magkaroon ng tayo ng jurisdiction over the social media platforms. Otherwise, aasa na naman tayo na makikipag-coordinate na naman, magre-reklamo na naman tayo, hindi lang sa Rappler, hindi lang sa social media platforms, pati sa ating mga kababayan. Itong fight against misinformation, disinformation should be a whole of government and whole of society approach. Ano na lang siguro yung message mo to the public to get involved? I think, Asik Dil, we encourage really yung mga kababayan natin na talaga maging vigilant against misinformation and disinformation. Lalong-lalo na sa mga panahong to na marami talagang gusto mag-destabilize sa ating gobyerno at mag-sow ng fear and doubt. So, maging mapanuri tayo at if ever may makita kayong mga disinformation, sabihin nyo sa amin. Again, hotline 1326, we cater to disinformation as well. Okay. Maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga updates mula sa CICC. Salamat po.